yung 24,000 new classrooms na target nila na maitatag, around 25% lang daw dyan yung DPWH based. Isa pa sa problema na na-raise natin kanina yung ghost students, pagkakaroon ng ghost students sa senior high school voucher program. Ang sabi ni Angara kanina, iniimbestigahan at patuloy daw yung investigasyon na ginagawa dyan ng DepEd. Pinalakas na rin daw nila yung sistema, una sa validation ng mga mag-aaral, para matiyak nga na maiiwasan yung mga napapaulat na enrolled pero hindi naman pumapasok kahit na matatapos na yung semestre, o kaya yung mga listed multiple times sa iisang eskwelahan or sa other na eskwelahan. Aside from that, hindi na rin daw advance na ibinibigay yung bayad para sa senior high school voucher program. Pero Julie, balik tayo doon sa issue ng classrooms. Kumbaga, tinemper ni Secretary Angara yung expectations ng marami na yung 24,000 na yun ay mukhang imposible raw yan mabuo within 365 days. Hindi lang daw yan ngayong taon, yung 24,000 na classrooms. And wala siyang binigay na exact figure kung ilan yung mga target ngayon. Yung sinabi niya, ilang porsyento yung possible na with DPWH. So Pero, yun nga, mga 25% daw. Pero nung nagulat na rin si Secretary Angara ng around 2,000 to 8,000 na na-construct per year mula noong 2022. Pero kasi yung mga yon under pa ng iba't ibang budget ng different year yon. For example, may 8,000 na sabing 8,000 na natapos. For example, nung sabihin natin nung 2024, hindi lang naman yun under ng 2024 budget kasi maaring na construction way back 2021 pa. Depende yan kung gaano kabilis yung naging construction. So yun din yung pino-point out niya kanina na yung pondo ngayon sa classroom, pwedeng tumawid pa yan. Kumbaga, tumawid pa yung pondo na yan for next year kung doon matatapos yung 24,000. Sorry, Julie, balikan ko lang yung 24,000. Yan ba ay lahat-lahat na? Lahat ng backlog nila with all the classrooms? Ay, Kasi, ayun na nga I was General kasi conservative pa lang yan 148,000 overall. So, may Target siya, siguro realistic target na mabuo na as soon as possible. And yan yung isa sa mga pinaka-kinakailangan kasi na mabuo. Kasi ang laki nung backlogs ng DepEd. And meron pa mga ulat before na 22 classrooms lang na constructed, yung mga ganong sumulpot na iba't ibang reports. Kaya yan din yung isa sa mga tututukan nga daw ng DepEd ngayon. O kasi pagdating ng June, ang report na naman natin ay napakaraming estudyante, kulang ang classroom. Alam mo naman, hindi makukumpleto yung mga report pag walang ganyan. Pero partner Denise, ang interesting dito for the first time in years, binuksan ang mga non-governmental organizations, pati mga civil society groups, na magtayo rin ng mga classrooms kung sila ay may proven track record. Pati yung LGU, kaya lang kasi depende nga daw yan sa kakayahan ng LGU. Kasi kung maliit lang naman yung yung LGU, kung baga nung isang lugar, medyo mas mahihirapan din na makapaglabas ng pondo or makatulong nga sa pagpapatayo ng classrooms. Iyan nga originally yung dahilan kung bakit sa mas malaking ahensya sana siya gaya ng DPWH. Kaya nga lang, Kaya nga lang. Galing ni Julie. Kaya nga lang, pag nagtayo sila ng classroom, may flood control din sa gilid. Ayun. Hindi, Julie, pasok din ba dyan yung sinasabi, yung napag-usapan natin kahapon, I believe, yung bawal din ipaskil, yung mga kanilang mga pangalan, kung saan-saan, kung sila ay tumutulong? Pasok Possible din ba naman na pumasok yan na hindi mailalagay or hindi ipapangalan doon sa politiko yung certain classroom kasi bahagi pa rin yan. Although ang usapan lang pala doon sa provision ay sa paglalabas ng ayuda. Doon lang papasok yun. Sa paglalabas lang ng ano yun ng ayuda. So pwede siguro dito. Okay. Sige, Julie. Sige, may tanong ka ba? Hindi, sige, Julie, kasi non-education related yung tanong ko kay Julie. Ay, hindi. Ako sa budget pa rin kasi, Julie. Nung nilagdaan ng Pangulo yung budget, ay di ba merong mga sinasabi na bawal daw, kailangan mag-surrender ng cellphone, ng laptop. Oo. Anong explanation ulit doon? Nag-explain na si Palace Press Officer Claire Castro kahapon tungkol doon nga sa nangyari na medyo matagal-tagal na, for context nung mga, let's say, 3 years ago, nangyari naman na rin siya and na-resolve naman right away. So, until yesterday lang ulit yung pagbabawal nga ng pagpasok ng gadget. Una, ang sabi ni Castro, hindi lang naman daw media, kundi lahat ng attendees yung pinagbawalan na maglabas nga ng, or magpasok ng kanilang gadgets or ng mga cellphone, Pero yung
transparency, hindi naman daw, nandun pa rin naman daw yung transparency kasi naka-live stream yung buong budget signing through RTVM. And bukod dyan, nagkaroon din naman daw ng press briefing kahapon dito sa palasyo para masagot naman lahat ng tanong ng media. Kaya hindi nga rin daw pwedeng sabihin na nawala ng transparency. Pero alam mo, Julie, maraming dahil sa pinagbabawal ang paggamit ng mga cellphone, ay maraming hindi nakapag-broadcast kahapon. Through RTVM. Lahat tayo, kahit tayo dito, nakabantay lang din through Diba? RTVM. Kasi hindi na pumasok yung mga supposedly magko-cover doon sa loob. Kasi nga, medyo walang sense. Paano mo maibe-break kung wala kang cellphone doon sa loob? Eh yung mga kasamahan mo or yung mga nagmumonitor sa labas, eh nakikita na nila na pinipirmahan na yung pondo or naririnig yung speech ng Pangulo, so maibabato na rin kaagad nila. Pero Julie, okay, ito ba ay para sa signing lang kahapon o sa mga parating pa mga events sa Malacanang? Wala pang malinaw na na patakarang inilalabas. Do sa ngayon sa signing pa lang naman. Tomorrow pa yung magiging another event sa loob ng palasyo. Tingnan natin kung makakapagpasok ng cellphone. Nako, yung mga nanggagaya daw kay Auntie Claire, mukhang delikado eh. Takot ako. Oo. Pero okay, iniisip ko yung logic, ano ba yung sensitivity doon sa Ba't yung laptop signing? bawal? Kung Bawal yung gadgets in Oo, general. in general. Pero yung mga camera, kasi yung RTVM may camera sila yung nakapasok. O syempre RTVM yun. Hindi, pero kung hindi mo naman gagamitin, let's say yung laptop ay hindi naman pang-broadcast, bakit bawal din yun? Wala Typewriter. pang walang buong paliwanag Typewriter kung ang ano pwede yung din reason. Baka pwede rin nyo sa RTVM. Wala na kami typewriter dito. Oh. Baka pwede sabihin sa RTVM, pahiram po ng camera nyo, magsa-stand upper lang po ako. Diba? Ganun At saka full coverage lang yun So may Yes, specific slot lang for for Malacanang press corps, for PPA and yung mga Malacanang crew. So hindi kami lahat ay Yes. supposedly papasok kahapon. Full coverage. So, kumbaga, isang ando na lang, sa hati-hati na lang kayo. Ito, sagot ng palasyo sa balitang, naku, mukhang may madedelay raw na sahod. At benepisyo ng government employees, dahil yun nga, kapipirma lang ng budget at isa re-enacted ang so far. Ang DBM ang sumagot una doon sa sinasabing 24 billion na reduction na supposedly para nga siya sa subsistence allowance. Ang sabi ng paliwanag ng DBM, hindi naman siya remove or hindi siya canceled. Yung amount daw na yan ay inilipat mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund to budgets of concerned government agency. Ibig sabihin, yung salary increases sa mga government employees, yung whether civilian or uniform, nandoon na sa respective agencies nila, naka-itemize na siya doon sa budget. Third, yung sinasabing pension ng mga uniform personnel, kasi lumabas din yung ulat na baka maapektuhan, hindi naman daw maapektuhan. Pero ang maapektuhan, kung newly retiring ka, under optional retirement, yun daw yung posibleng maapektuhan. Pero meron pa rin naman daw safeguards dyan at saka existing rules and processes na susundin. So, wala pa rin naman daw dapat ipangamba. Basta susundin yung proseso. O meron bang bagong hirit? Itong si Auntie Claire natin tungkol sa tugon naman ni Chavit Singson. Yes, so kahapon naglabas ng pahayag. Sinagot na ni Yusek Claire Castro yung mga naging statement ni Governor ba? Dating ni former Governor Chavit Singson. Ilan yung iba-iba yung sinagot ni Yusek Claire, and let me quote yung ilan sa mga sinabi niya. Yung isa sa mga sinagot ni Yusek Castro, yung hamon na pupunta siya dito sa palasyo. Wait lang, sorry, nawala yung exact quote. Hinahanap ko yung exact quote para hindi tayo ma-misquote. Ayan, ang sinasabi nung sinabi ni former Governor Chavit Singson na willing siya makipagdebate, ang sabi ni Yusek Claire, yung paglaban daw sa korupsyon, hindi daw yan dinadaan sa debate, kundi sa pag-aksyon para daw mapanagot yung dapat managot. Ang kailangan daw ng taong bayan, yung tunay na good governance at hindi daw kumikilos na parang nagpapanggap lang at puro pamilya lang. At sabi ni Auntie Claire mo, ang ginagawa raw ni Manong Chavit ay parang pwedeng i-consider na inciting to sedition.
Yes, iyan yung sagot niya doon naman sa isa pang sinabi ni former Governor Chavit Singson doon sa flood control naman. Alright. Julie, Meron marami naman daw, tayong... Go, Julie. sorry, meron ding update ngayong tanghali doon naman sa nangyaring briefing. Ang sinagot naman ni Yusek Claire Castro yung planong paghamon sa constitutionality ng unprogrammed appropriation sa 2026 budget sa Korte Suprema. Ang sabi ni Yusek Claire, malaya naman daw or karapatan naman daw ng bawat isa na gawin yan, and magkakaroon naman daw ng pagkakataon yung administrasyon na sumagot kapag binigyan na rin ng pagkakataon ng Korte Suprema. Kaya intayin na lang din daw kung ano yung magiging assessment or magiging desisyon. Alright, maraming salamat ang ating Mall Journal sa Malacanang, Julie Baiza.